Nagsimula ang pelikula 10 taon na ang nakalipas noong magtungo ang isang pastor sa isang isla sa Malaysia kasama ang kanyang asawa at anak upang ibahagi ang salita ng Diyos. Malugod naman tinanggap ng mga taga-isla ang mag-asawa subalit hindi ito nagustuhan ng mga taga-sunod ng kanilang lokal na Diyos kaya nagalit ang mga ito sa mag-asawa. Misteryosong nagsilabas ang mga simbolo at mga maskara sa simbahan hanggang ito ay sinunog. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan ng binatang si Toby, mas gusto niya ang manood ng TV at mag-cellphone kesa makabanding ang ama nito na si David. Nagpapatulong si David sa kanyang anak upang ayusin ang kanilang sasakyan subalit hindi ito pinapansin ng binata. Dahil doon ay umalis si David at nagpunta ito sa labas upang ayusin mag-isa ang kanilang sasakyan. Habang abala si David sa pagkumpuni sa kanyang sasakyan, bigla siyang sinugod ng mga nakamaskarang kriminal, sinaksak nila ito at ninakaw nila ang kanyang sasakyan. Samantala hindi naman narinig ni Toby ang nangyayari sa labas dahil abala ito sa pag-cellphone at malakas ang sounds ng kanilang TV. Nang lumabas ang binata upang tignan ang kanyang ama, laking gulat nito nang makita niya ang kanyang ama na nakabulagta at wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring iyon, labis-labis ang konsensya niya. Napagpasyahan ng kanyang ina na dalhin siya sa isang psychologist at sinabi ng psychologist sa binata na mag-therapy program ito. 3 araw siyang mananatili sa isang isla ng mag-isa para sa isang introspection. Kinabukasan habang nasa biyahe papunta sa isla, nagsuka si Toby at nahulog sa tubig nang tamaan ang ulo nito sa layag ng bangka. Nang makarating sa isla, ipinaliwanag sa kanila ng leader nila na si Kay ang mga patakaran. Sinabi ni Kay na bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakaibang isla na may kasamang sleeping bag, flashlight, pagkain at flare upang magamit nila sa isla at nasa baybayin na sila sa 3 araw. Kinabukasan hinatid na si Toby sa isla kung saan siya iiwanan ng 3 araw. Nang paalis na si Kay sa isla, biglang naalala ni Toby ang gabi na kinuha ng mga pulis ang bangkay ng kanyang ama. Sinubukan gumawa ng masisilungan ng binata subalit pumalpak lang ito kaya nagpasya na lang ito na maglakad-lakad at nakakita siya ng niyog at patay na unggoy. Pagbalik niya sa kanyang mga gamit, nakita niya na kinakain na ng unggoy ang kanyang mga pagkain. Agad itong tumakbo subalit wala na siyang inabutan sa kanyang mga pagkain. Sinubukan niyang gumawa ng apoy subalit nabigo lang ito at nasugatan pa ang kamay. Nang susubukan sana manghuli ng isda ng binata, natapakan niya ang matulis na shell at nasugatan ang kanyang paa. May nakita siyang maliit na tahong, pagkatapos ay binuksan gamit ang Swiss knife at napansin niya na may kasama itong magnifying glass. Ginamit niya ito upang makagawa ng apoy. Nang gabing iyon ay nagsuka si Toby dahil sa kanyang kinain na tahong at nakaramdam din siya ng panghihina at pagkauhaw kaya nagpunta ito sa gubat upang humanap ng buko. Nang kukunin niya na ang buko, may narinig siyang tumatakbo kaya agad niya itong inilawan at nakita niya ang isang nakakatakot na itsura na agad tumakbo palayo. Sa sobrang takot niya, agad siyang bumalik sa kanyang tent at nagsindi ng flare subalit bumagsak ito at nawalan ng malay. Kinabukasan nang magising siya, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang magandang chicks na nagtatampisaw sa dagat. Nang umalis ang dalaga, sinundan niya ito sa kagubatan at nagpakilala sa kanya ang masarap na chicks sa pangalan Madeline. Nagluto si Madeline nang nahuli nitong isda at sabay na kumain ang dalawa. Bago umalis ang babae, sinabi niya sa binata na manatili ito palagi at nang susundan sana siya ni Toby ay pinigilan niya ito at pinatay ang isang ahas na malapit nang tumuklo sa kanya. Sinabi ni Madeline na lagi itong manatili malapit sa apoy upang maging ligtas pagkatapos ay umalis. Kinagabihan sinunod ni Toby ang payo sa kanya ng dalaga subalit namatay ang apoy nito kaya nagtungo siya sa kagubatan upang maghanap ng mga kahoy. Habang naglalakad, may napansin siyang isang tali at inilan niya ito, pagkatapos ay lumabas sa likod niya ang isang nakakatakot na nilalang. Paglingon niya sa kanyang likod, bigla itong naglaho. Sa sumunod na araw, paggising ng binata, nakita niya si Madeline na naghahanda ito ng kanilang makakain. Habang nagluluto, napansin ni Madeline ang sugat ni Toby sa kanyang paa kaya sinama niya ito upang maghanap ng halaman gamot. Habang naglalakad ang dalawa, ikinwento ng dalaga na matagal na siyang naninirahan sa isla kasama ang kanyang ina at sinabi niya na matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Nang makita ang halaman gamot, inilagay agad ni Madeline ang katas nito sa sugat ng binata at sinabi niya na nakakadulot ito ng pagkaantok pag kinain. Matapos noon ay maghapon magkasama ang dalawa, tinuruhan niya ang binata kung paano gumawa ng sibat at kung paano manghuli ng tilapia. Nang maggagabi na, muling umalis si Madeline at napansin ng binata na patungo ito doon sa puno na may mga kakaibang palamuti. Bago umalis, iniwan niya si Toby ng sibat bilang kanyang proteksyon at sinabi niya sa binata masyadong mapanganib kung sasama ito sa kanya dahil siguradong papatayin siya ng kanyang ina. Sinabi naman ni Toby na susunduhin na siya kinabukasan dahil doon ay nasaktan ng dalaga at tumakbo ito pauwi sa kanilang taanan.
Kinabukasan dumating si Kay sa isla upang sunduin si Toby subalit wala itong nakita sa dalampasigan. Narinig niya ang boses ng binata sa kagubatan kaya nagtungo ito doon upang hanapin si Toby. Bigla itong nakaramdam ng kakaiba kaya napa-atras ito at nadapa pagkatapos ay nabitawan niya ang kanyang flashlight. Nang kukunin niya ang kanyang flashlight biglang may lumitaw na dalawang mata sa kadiliman pagkatapos isang paa ang umapak sa kanyang kamay. Ang natirang tunog noong gabing iyon ay ang kanyang malakas na sigaw. Kinabukasan paggising ni Toby na pagtanto niya na nakatulog siya habang tinatawag ang pangalan ni Madeline. Agad siyang tumakbo sa dalampasigan upang tignan kung dumating si Kay subalit hindi niya ito nakita doon. Habang nakaupo nakakita siya ng salbabida at mga gamit na palutang-lutang sa tubig hanggang sa makita niya ang bangka ni Kay. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita niya ang ina ni Madeline na lumalangoy at bitbit nito ang mga gamit na nakuha niya sa bangka. Agad niyang pinasok ang loob ng bangka at nakakita siya ng dalawang flare at nagulat siya nang makita niya rin ang bangkay ni Kay sa likod ng pinto. Dahil doon ay nagmamadali siyang lumabas ng bangka. Pagbalik sa gubat nakita niya ang gamit na flashlight ni Kay at napansin niya na may kakaiba itong gasgas. Saglit pinagmasdan ni Toby ang punong taanan ni Madeline maya-maya ay pumasok ito sa loob at ginamit ang flashlight ni Kay. Natuklasan niya ang isang madilim na lagusan na may misteryosong tunog at puno ng mga paniki. Habang tinitignan ng lagusan lumapit sa kanyang likod ang isang kakaibang nilalang kaya nagulat ang binata at nabitawan ang flashlight dahilan para magdulot ito ng dilim. Nang muling makita ang flashlight nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga nakakatakot na guhit sa pader. Lumabas siya sa dulo ng lagusan habang naglalakad nakita niya ang simbahan na sinunog. Habang nag-iikot sa kagubatan nakita niya ang bahay ng mag-ina mula sa malayo. Dahan-dahan itong pumasok at nakita niya ang bag ni Kay na kinuha ng ina ni Madeline at mga passport at lumang larawan at makikita na sila ang pamilyang dumating sa isla kasama ang pastor noon. Nakita niya ang radyo na gamit-gamit ni Kay at agad niya itong ginamit subalit hello lang ang kanyang narinig pagkatapos ay naputol ang linya. Nang marinig niyang dumating na ang mag-ina agad itong nagtago sa ilalim ng igaan upang hindi siya makita. Habang nakatago ito sa ilalim nagulat siya nang makita niya ang maskara na laging nagpapakita sa kanya. Habang abala ang ina ni Madeline pinuntahan niya ang dalaga at sinabi sa kanya na huwag itong lumabas at ipinangako na magkikita sila sa dalampasigan kinabukasan. Bumalik si Toby at ginamit ang mga tinuro sa kanya ng dalaga upang makagawa ito ng masisilungan at makahuli ng tilapia. Habang umiinom ng buko napansin niya ang kumikinang-kinang sa kabilang isla kaya gumawa ito ng malaking apoy bilang tugon. Nang gabing iyon muling bumalik ang dalaga at sinabi ni Toby ang nangyari kay Kay at ang inala nito na ang ina ni Madeline ang pumatay dito. Humiga ang dalaga at tahimik niyang ikinwento sa binata ang mga naaalala nito. Nakita daw niya na duguan ang ina nito at sinabihan siya nito na huwag tumingin. Simula daw ng araw na iyon ay hindi niya na ito nakalimutan at gabi-gabi siyang binabangungot at naniniwala ito na ang ina niya ang pumatay sa lahat. Sinabi ng dalaga na sasama ito kay Toby na tumakas pag dumating ang susunod na bangka subalit kailangan daw muna niyang bumalik sa kanyang ina para hindi ito maghinala at babalik ito kinabukasan. Kinabukasan may nakita siyang abandonadong parola at pinasok niya ito subalit kailangan nito ng gasolina. Bumalik siya sa kagubatan at nagulat siya nang biglang lumabas ang isa pa nitong kasamahan. Ipinaliwanag ni Cameron na hindi rin ito nasundo at kumuha siya ng sagwan at ginamit ang bangka upang makapunta ito sa iba pang isla. Sinabi din ni Cameron na wala nang natirang tao sa kanyang isla kaya ito umalis. Kinagabihan habang gumagawa ng sibat pinakain niya si Cameron subalit kinutya siya nito dahil sa nagtitiwala daw ito sa mag-ina na mamamatay tao. Dahil doon ay nainis si Toby at tinakat niya ito gamit ang sibat. Nang kumalma ang binata agad din naman itong humingi ng tawad at sinabi niya na hindi niya kayang iwan si Madeline dahil biktima lang din ito. Matapos noon ay iniwan niya mag-isa si Cameron at nagtungo ito sa bahay ng mag-ina. Pagpasok nito sa loob nahuli siya ng ina ni Madeline at kinuha ang kanyang sibat pagkatapos pinakawalan niya din ito para kanbinsihin siya na mag-isip. Dahil sa sobrang takot ay mabilis itong tumakbo palayo. Habang hinahabol siya ng ina ni Madeline ay naapakan nito ang bitag na ginawa ng kanyang anak dahilan para tumama sa kanya ang malaking kahoy. Bago mawala sa mundo ipinagtapat niya sa binata na hindi siya ang pumapatay kung hindi ang anak nitong si Madeline. Binalaan na daw ng mga taga-lokal ang pastor tungkol sa demonyo sa isla subalit hindi sila naniwala dito. Dahil doon ay nakipagtalo ang pastor at ang ina nito sa mga taga-lokal. Habang nagkakagulo ang mga magulang lumapit si Madeline sa altar kung saan nag-aalay ng hayop ang mga taga-lokal.
Pumasok ang demonyo at ginamit ang katawan ni Madeline bilang sisidlan sa ritual. Si Madeline ang dahilan kung bakit naubos ang mga tao sa isla, tanging ang ina lang niya ang natira at siya din ang sumunog sa simbahan. Binigyan ng ina ni Madeline si Toby ng halaman gamot na pangpamanhid at sinabi niya na takot ang demonyo sa liwanag. Nang malapit ng mamatay, binalaan niya si Toby na huwag aayaan na makaalis ng isla ang dalaga. Sa kabilang banda, habang naghihintay si Cameron sa pagbalik ni Toby, nakarinig ito ng kakaibang kaluskos. Dahil doon ay pumasok siya sa gubat at nakita ang mga kalansay at mga dugo. Napa-atras siya sa takot at biglang nagpakita ang demonyong si Madeline at inila siya nito sa dilim para patayin. Nang makabalik si Toby, dugo na lang ni Cameron ang kanyang nakita. Narinig niya na may parating at nakita niya si Madeline na dala-dala ang bangkay ng ina. Nang mapagtanto ni Madeline na si Toby ang nandoon, ay bumalik ito sa normal na tao. Lumapit siya sa binata at tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Dahil sa takot, sinabi ni Toby na siya ang pumatay para makasama niya ang dalaga. Natuwa naman ang dalaga at niyakap niya ito, pagkatapos ay tinulak niya ito sa lupa upang sila ay magbakbakan. Subalit bigla naman nalaglag ang binigay sa kanyang gamot na pangpamanhid. Habang nagaganap ang kanilang mainit na bakbakan, dahan-dahan naman inaabot ni Toby ang halaman gamot. Nang mahalata siya ni Madeline, nagalit ito at naging demonyo at inatake niya si Toby, subalit pinalo ito ng sibat ng binata dahilan para mawalan ito ng malay. Nang mawalan ito ng malay, agad niyang kinuha ang gamot at pinakain niya ito kay Madeline. Itinali niya ang dalaga at tumakbo ito papunta sa bahay ng mag-ina upang kunin ang gasolina at gumawa ito ng torch. Nagtungo siya sa abandonadong parola at iniwan niya ang torch sa may pintuan upang itaboy ang mga hayop. Pag-akyat niya sa taas, agad niyang inilagay ang gasolina upang sindihan ang ilaw. Nang sisindihan na niya ang ilaw, bigla niyang naalala ang araw na kasama niya pa ang kanyang ama. Pagsindi ng ilaw, sakto naman na nagising si Madeline at madali niyang natanggal ang mga tali sa kanyang katawan. Samantala, nag-abang naman si Toby at tinignan niya kung may mga parating na bangka sa isla. Dahil wala siyang nakitang mga bangka, nagpa siya ito na umalis, subalit nawasak ang hagdan at nalaglag ito dahilan upang matapon ang dala nitong gasolina. Nang lalabas na sana siya, ay biglang nagsara ang pinto at noong maiba ang direksyon ng ilaw, sumugod si Madeline at tinapon niya ito. Nang hihilahin siya nito, ay nakakuha siya ng halaman gamot at nang susubukan sana niyang gamitin ito, ay sa kanya itinapat ni Madeline ang kanyang kamay, kaya napunta sa mga mata niya ang katas nito. Nang tumama sa kanila ang ilaw, agad lumayo si Madeline, kaya nahugasan ni Toby ang kanyang mga mata. May nakapa siyang piraso ng basag na salamin at ito ang ginamit niya bilang panglaban sa demonyo upang itaboy ito. Nang lalabas na siya sa pinto, nakita niya ang batang Madeline na umiiyak at isa itong patibong sa kanya. Naging demonyo ang mukha nito at muling umatake kay Toby. Narinig ni Toby na may parating na bangka, kaya ginamit niya ang basag na salamin upang masilaw ito sa ilaw. Sinunog niya ang lugar at bumalik si Madeline sa pagiging tao upang maging nakakaawa siya, subalit isinara ni Toby ang pinto at tumakbo ito palabas. Nang palapit na ang bangka, agad itong lumusong sa tubig at sumisigaw, subalit hindi ito narinig. Dahil doon ay inabutan siya ni Madeline at tuluyan niya na itong pinatay. Sa huling eksena ng pelikula, umalis ang mga rescue na kasama si Madeline. Kung nagustuhan mo ang ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video bilang suporta sa aking channel. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.